Kagabi po habang nagbabrowse tayo ng mga comments ninyo ay may napansin ako na isang comment doon ni Kuya and to shorten the phrase, parang sinasabi niya doon na kahit na anong trabaho, Kuya Rod, parang kahit na ano na dyan ay papasukin ko na, no? O kahit na anong trabaho dyan, makapag-Canada lang, parang ganon yung sinasabi. Well, ito yung salita ng marami nating kababayan. O syempre gusto rin natin talaga na makarating na sa Canada. Kung minsan nga dahil sa kagustuhan natin na magkaroon ng medyo maayos-ayos na buhay. At kung minsan sinasabi natin na kahit na anong trabaho na, magkaroon lang tayo ng greener pasture, kumbaga, no? So, those are common words ng mga kababayan natin o natin, kung minsan ng mga Filipino, na masasabi natin na magkaroon lang tayo ng masasabi natin na mas maayos sa trabaho o kaya naman dahil sa dolyar, kung minsan yung side comment doon, syempre mas mainam ang dolyar kaysa sa Philippine peso, parang gano'n, yung salita ng comment ng isang kababayan naman natin doon. So, hindi yun mali, no? Hindi yun negatibo para sa akin, no? Pero, I would rather say siguro na pwede nating i-level up yung ating mga pangarap, no? Pwede nating sabihin na yung mga pangarap natin sa kasalukuyan ay pwede nating ma-claim talaga o mapanghawakan talaga na kahit na hindi natin sabihin, o kahit anong trabaho na, makapag-Canada lang ako, parang ganon. So, positive naman yun in the sense na gagawin yung mga ways para nang sa ganon makamit yung mga pangarap o pangarap natin. So kuya, sabi ko hindi kita binabas or what, this is not negative, pinag-uusapan lang natin but ang sa akin lang dito, may magagawa tayo sa mga pangarap natin na kahit na yung estado ninyo sa buhay ngayon, you can say na kaya mong gawin, kaya mong abutin, kaya mong kamtin yung pangarap mo sa buhay, Kahit na sabihin natin na mahirap, pero kung pagtitiyagaan o kung talagang pagyayamanin yung sarili, you can reach that goal, At ang gusto nga natin sabihin dito ay yung tinatawag na goal setting. Goal setting is very important kapag tayo ay mayroong gustong kamtin o mayroong gustong panghawakan sa buhay sa mga susunod na panahon. Pag sinabi kasi natin goal setting, dapat smart tayo. Yung kailangan nating i-segregate yung dreams, ambitions sa kumbaga parang fantasy lang. Kailangan natin na yung time natin syempre is manageable. Kailangan din syempre na yung association mo doon sa skills mo, sa trabaho mo ay nandun din at pagyayabongin mo din. Dapat realistic tayo doon sa pag-abot natin ng mga pangarap natin, and time-bound dapat. When we say time-bound, dapat meron kang tinatarget na panahon. Ako po noong nag-goal setting ako, at kahit na ngayon ang goal set ko ay every 2 years dapat may malaki akong project, may malaki akong nagaganap sa buhay. Hindi naman kailangan na milyonaryo ka agad. Hindi naman kailangan na magpatayo agad ng mansion. That's not what I mean. Pag sinabi nating malalaking project, ano ba yung mas malaki doon sa inaakala mo? For instance, sabi mo, ang goal set mo ay makarating ng Canada. So kung makakarating ka ng Canada, ano yung susunod na po pwede mong gawin bigger than na makarating ka lang ng Canada, So, nilang ko yun kasi it is a common denominator sa ating mga Filipino na nangangarap mag-Canada na makatutungtong ng Canada. Common denominator yun. Kasi sinabi kong lang. But, it doesn't mean natitigil na tayo pag nandito na tayo sa Canada. Nandito na ako sa Canada. Okay na ito. No. May magagawa ka sa iyong sarili. May magagawa ka doon sa skills mo. Okay, may mga nabasa po akong comment. Napakaganda ng mga comments sa mga previous vlogs natin. At ang sinasabi nila doon, tama, pagdating mo dito as a cleaner, tagahugas ka ni Doro, something like that, o cashier ka, something like that, o kaya naman ay administrative assistant ka, something like that, pwede mong i-hone yung skill mo na yun. Sabi ko nga, maraming training,
Maraming developmental parang certificates na po pwedeng magpayabong sa skills mo o kaya naman ay magpaganda doon sa resume mo, no? So, ilan lamang yun sa po pwede ninyong gawin o po pwede natin gawin para nang sa ganon ay hindi tayo stagnant doon sa pangarap natin na kahit na anong trabaho papasokin ko, makarating lang ng Canada. So, hindi ko sinasabing mali po yun. Hindi ko rin sinasabing tama yon. Hindi ko rin wala akong sinasabi about that, ano. Ang sinasabi ko lang po dito ay you can improve yourself para na sa ganon. Kaya yung sinasabi ninyo na kahit anong trabaho dyan, yung lalangin ninyo, yung sarili ninyo, I don't believe in that po. Kasi may kanya-kanya kayong kakayahan, may kanya-kanya tayong abilidad, no? Pagdating dito, siguro, mas mawawiden yung inyong pananaw doon sa nature ng work na nandito, no? And I'm hoping na pagdating nyo rito, halimbawa, kahit na sinasabi nyo na, kahit na tagalinis lang ako ng taga-hugas na ako ng puwet na matanda. Sabi ko nga sa inyo, do not lang. Huwag nating langlangin yung mga trabaho na yun kasi baka doon talaga yung skill mo, no? Baka doon talaga yung skill nila. Ito yung talagang kabuhayan nila, no? So we cannot, hindi tayo pwedeng mag-belittle ng isang tao. Hindi tayo pwedeng maski yung sarili mo. Tama, it's a humble way of saying gusto kong mapunta ng Canada, but it doesn't mean, sabi ko nga, nahihinto ka doon. It doesn't mean na, makarating lang Canada at kumita lang ng dolyares para may pampakain sa family, o kaya naman para meron tayong kabuhayan, something like that, makuha yung family ko. So alam ko kasi na pagdating natin dito sa ibang bansa sa Canada, to be more particular, maraming i-offer talaga ng mga opportunities ang para sa inyo. And wag din kayong kumbaga magiging stagnant doon sa kinalalagyan ninyo pagdating ninyo dito, no? Hindi ko naman sinasabi na I'm very expert na. Ito lang din yung sineshare ko kahit sa mga estudyante ko noon pag nagkakandak ako ng career counseling and career guidance sa mga high school noon or even sa universities noon sa Region 2. Ang lagi kong sinasabi, wag mong limitahan yung kakayahan mo. Ito yung pinaka-core na usapan natin. Kasi ang kakayahan mo, hindi mo pwedeng i-box yan, no? Nasa sayo kung i-box mo yung kakayahan mo talaga. But what I know, ang tao ay may kakayanan na i-expand yung kanyang mga kamay, i-expand yung kanyang skills, yung kanyang hakbang, yung kanyang pamumuhay. May capacity ang tao na ganito, na unique sa tao na at natural sa tao, mayroon pa siyang ipapakita, mayroon pa siyang ibubuga, kumbaga, no? Kaya, sabi ko nga, ganito rin ang sinasabi ko sa inyo, not only in my career counseling sessions o sa mga symposiums na naibahagi ko na sa mga estudyante sa Pilipinas. Gayon din po sa inyo na nangangarap na makarating dito sa Canada. Huwag ninyong i-box yung sarili nyo na gusto nyo makarating dito kasi gusto nyo lang ng dolyar. Gusto nyo makarating dito kasi gusto nyo lang maghanap buhay. No po. Halimbawa, kung cleaner ka, katulad nung nag-comment sa atin, kabayan natin, ang sabi niya doon ay dating cleaner, ngayon meron na silang negosyo, meron na silang mga branches, nag-branch out pa sila at meron pa silang iba't ibang negosyo pa. So nakaka-proud di po ba? Nasa ganong industriya siya nung dumating at yung naging business niya ay nasa ganitong industriya. Yun po ang sinasabi ko na huwag nating langin yung ano yung kakayahan natin ngayon. Pwede nating expand ito kasi yun ang skills mo. Kasi yun ang kakayahan mo, kasi yun ang karanasan mo. So napakahalaga na makita mo sa sarili mo na may kakayahan ka pala. Na kaya mo palang lumipad. You can soar high. Sabi nga natin, in biblical and in psychological, in social terms, na parang kaya mo mag-soar high, parang eagle, di ba? Kayang-kaya natin. So, therefore, yung mamaliit natin kung sa sarili natin, o yung pagiging masyadong humble natin sa sarili, that is good talaga, na i-humble natin yung sarili natin. Pero, think of a way na kung paano ka lalago sa iyong profession o sa iyong skill. Pagdating mo dito sa Canada, sabi ko nga, maraming opportunities. Magtanong ka lang sa mga services ng Canada. For instance, sabi ko nga, yung mga open door societies na nagbibigay ng
career counseling din na tulad ng ginagawa ko sa inyo ngayon. Nag-goal set din kayo, meron kayong goal setting, meron kayong mga target na time, na trabaho. Then kapag na-target mo na yung gusto mong trabaho, they're so happy for you. At lalo-lalo na, mas mahahappy ka kasi hindi lang yung sinasabi mo na gusto ko makarating ng Canada para sa dolyar. Gusto ko makarating sa trabaho, kahit na anong trabaho gagawin ko. No? Ayaw din ng Canada yon kasi gusto nila na yung skill mo talaga ang magamit mo. For instance, welding, no? Baka mamaya may kakayahan ka pa talaga sa welding, and then pakukuhanin ka ng mga certifications o pakukuhanin ka ng mga trainings, kung tawagin natin certification. And then pag nagamit mo yung certification mo na yun, and then pwede ka palang kumontrata ng mga fabrication para gano'n, no? Katulad yung mga mekaniko natin dito. So I'm sure kumuha sila ng mga license sila dito, ng mga certificates nila para makapag, halimbawa, yung mekaniko natin sa Pilipinas, no? Kumusta po ako, Mang Ernie? Yung kinukwento niya buhay sa akin, bilib na bilib talaga ako kay Mang Ernie, eh. Taga dito sa Regina yun. So, ang kwento niya sa akin, nasa Pilipinas siya, yun ang trabaho niya. Pagdating na dito, mekaniko siya ng mas maliliit na makina. Sabi niya, kailangan ko pang lumago. So, nag-retraining siya at nag-recertification siya. So, nagkaroon ngayon ng breakthrough sa buhay niya, no? Isa na siya sa pinakasikat na mekaniko dito sa Regina na pinupuntahan ng mga kababayan natin at ng mga taga dito na ng mga Canadians. So nakaka-proud. So, yun po ang ibig nating sabihin, na hindi lang common nagpunta tayo dito sa Regina, para lang sa dolyar. No. Naniniwala po ako na may kakayahan ka na you can expand yourself, your ability, your skills, your strengths, para hindi lang sa dolyar. Alam po ninyo, pag na-expand ninyo yung inyong kakayahan, mas dadami yung dolyar na sabi nyo, kumita lang ng dolyar. Totoo po yan, in the sense na kailangan natin kumita ng dolyar para sa family natin. Yes, that's true. But, ang pinaka-importante dito ay magamit mo ng masaya yung skill mo. Hindi na po ako lalayo. Sabi ko nga, nag-restaurant ako, and then kumuha ako ng childcare, and then ngayon po ay, thankfully, babalik na ako sa pagtuturo ngayong pasukan. So, yung sinasabi natin na para lang kumita ng dolyar, higit pa dun sa inaasahan. Ano po? So, I hope na itong mga words natin, itong mga encouragement natin ay maging gabay ninyo sa inyong pangarap na pagpunta dito sa Canada. So, maraming salamat at kita-kita po tayo, no, sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.